So, ayun nga no, mga kabady, maraming nakapagtapos na ngayon sa pag-aaral, high school, elementary, college, at sa may mga awards dyan, congratulations sa inyo, lalo na sa mga pamangkin ko na nag-aaral din na mabuti ngayon is may mga award din sila. Congratulations sa inyo, sa aking mga pamangkin, at nais ko lang din sabihin sa inyo na mag-aral lang kayo ng mabuti at nandito lang din ako na handang sumuporta at handang tumulong financially, physically or emotionally man kasi naranasan ko din bilang isang tao din na yun nga at hindi nakapagtapos sa kolehiyo na naranasan ko yung minamaliit ka, dinidiskrimina ka, lalo na't yung pinakamasakit na part mga kabady is yung walang ibang magda-down sa'yo kundi yung sarili mong kadugo porket hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. So, yan lang yung mamensahe ko sa mga pamangkin ko, lalo na sa mga kabataan ngayon na andyan pa yung mga magulang ninyo na sumusuporta sa inyo financially din, na mapaaral kayo. So, sana i-grab yung opportunity na makapagtapos kayo. Kasi sa ngayon, sa mundo natin ngayon is marami na talagang tao mapanghusga, marami na talaga tao ang nagda-down sa atin, nagdidiskrimina. Ang masaklap lang is yung sarili nating kadugo, sila pa yung nagda-down sa atin. So, yan nga ang kasabihan natin na yan yung sinasabi ng iba na ang pag-aaral, yan talaga yung hindi manakaw ng iba. So, naranasan ko din kasi madiskrimina mga kabali kasi sasabihin ko naman sa inyo, sa 5 kami magkakapatid, ako yung hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Pero yun yung mga na-experience ko na minamaliit ako ng sarili mong kadugo na porkit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, minamaliit ka nila na hindi ka daw makapag-abroad, hindi ka daw, wala ka daw patutunguhan, lalo na bilang part ng LGBT, no? Yan yung masaklap kasi sasabihin na, ay, hindi yan makapag-abroad, tibo yan, lesbian yan, bakla yan, wala yan mararating sa buhay. So, dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ganun-ganun na lang tayo, maliitin ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero, mapapayo ko lang talaga, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi may mga times na anhin lang yung pinagtapos mo ng pag-aaral, kung tambay ka lang din naman. Daig pa ng taong madiskarte, yung taong matalino na may pinagtapusan sa pag-aaral. So, naranasan ko, i-share ko lang mga kabali, naranasan ko sa sariling kadugo mismo namin na minamaliit ka. Sasabihin sa tatay mo personally na paano makaintindihan yung anak mo kapag may meeting, mapag-usapan, makakaintindi ba yan? So, masakit sa part ko yun na ganun, pero ano lang, positive lang at hindi natin hawak yung takbo ng mundo. Hindi natin hawak yung swerte natin. Ika nga, go with the flow ka lang, positive ka lang, at yung Diyos yung nakakaalam, yung Panginoon lang ang tanging nakakaalam kung saan tayo dadalhin at kung paano yung magiging sirkulo, magiging takbo ng buhay natin. So sa mga ganong sitwasyon mga kabady, payo ko lang din sa mga nakaranas ng mga pagdiskrimina, kagaya ko, katulad sa akin ng part ng LGBTQ, lalo na't hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Patuloy lang kayo, walang masama ang mangarap, basta panatilihin lang ninyo na maging mabuti kayo sa inyong kapwa. Yun yung ang aking kataga, susuka lang ako, pero hindi ako susuko. Yung mga tao na nagdidiskrimina sa atin, yung mga taong nagmamaliit sa atin dati, hindi natin sukat nakalain, bilog ang mundo, umiikot yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sila ang nasa itaas, tayo is lagi nasa ibaba. Umiikot yan, parang gulong lang yan na nasa taas man sila ngayon, nasa baba man tayo ngayon, pero balang araw, iaangat din tayo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. So, ang ano ko lang sa inyo, ang pinakapayo ko lang dyan sa inyo, tuloy lang kayo, huwag kayo mawalan ng pag-asa, at isipin ninyo yung may mga pangarap kayo sa buhay na kailangan ninyong abutin, at dahil masakit man sa part na minamaliit tayo ng sarili nating kadugo, dinidiskrimina tayo, pero wag nating gawing kahinaan ng loob natin yan. Oo, sasabihin natin na masama yun sa part natin, nangihina yung loob natin dahil sa ganyang sitwasyon na walang ibang magdidiskrimina kundi sariling kadugo, sariling pamilya natin. Pero, trust me, magpakatatag ka lang.
yung mga tao na nagmamaliit sa atin, sila yung kahinaan natin, pero sila din yung gawin nating kalakasan. Alam niyo kung bakit? Diyan pa tayo na challenge na ipakita sa kanila na kung gaano man tayo kaliit sa paningin nila porket hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, porket walang-wala tayo, kailangan natin silang gawing salamin para tumibay pa tayo, para lalo pa tayong mamursige na ipakita sa kanila na yung mga pinupuna nila, yung mga minamaliit nila sa atin is nagkamali sila. Tayo mismo ang may hawak ng haharapin nating buhay, kung paano natin ipakita sa kanila na mali sila. Pero kung manghina ka at kahinaan mo yan sila talaga at hindi mo sila gagawing instrumento para lumakas ka, para tumibay ka, talagang malulugmok ka. So, yun lang yung mapapayo ko sa inyo talaga. Magpakatatag lang at dahil pasalamat din ako, gusto ko din magpasalamat sa mga tao, sa mga sarili naming kadugo na dinidiskrimina ako, dinidiskrimina kami. Oo, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Sa 5 kaming magkakapatid, ako lang talaga yung hindi nakapagkolehiyo. Pero dahil na dito ako sa abroad, hindi man sa pagmamayabang, hindi man sa pagmamalaki, pero pasalamat ako sa mga taong namuna sa akin, nagdiskrimina, nagmaliit sa akin. Hindi man ako nakapagtapos sa pag-aaral, at least may napatapos ako sa kolehiyo, sa course ng HRM. Yan yung kapatid kong bunso. So, yan na yung ano ko na makatulong lang sa aking pamilya, lalo na sa aking nanay at tatay. So, ngayon, dahil sa sakripisyo nila dati, nung maliit pa ako, kabayaran yan, or ano tawag nila, deserve naman nila kung ano man meron na tinatahak sila ngayon, or ano man yung nararanasan nila dati na hindi namin naranasan. Yan ay pinaparanas ko sa sarili kong magulang. Kung may extra, syempre kasama na yung mga kapatid ko dyan, lalo na mga pamangkin ko. So, ganun lang, magpakatatag lang, at sa lahat ng mga nag-aaral pa at hindi pa nakapagtapos, i-grab niyo yung opportunity na pinapaaral kayo at huwag ninyong baliwalain ang edukasyon. So, yan yung kahit gaano mo man kayaman, kahit gaano ka man successful sa buhay mo, kung wala kang pinag-aralan, masyadong maliit yung pagtingin sa atin ng tao. Syempre, hindi lang talino yung gamitin natin, kundi sabayan din natin ng pagsisikap, sakripisyo, at syempre, ang kapit sa Diyos. Yan yung pinaka-importante dyan. Lahat ng mga bagay, lahat ng mga naranasan natin na mga diskrimina sa ibang tao, sa taas lang tayo, magtiwala. Lumapit tayo sa Kanya. Siya lang yung nakakaalam kung kailan at kung sa anong dahilan niya tayo iangat. At yun lang. Congratulations ulit sa mga nag-graduate. At sana sa mga taong madaling mamuna at madaling manghusga at lalo na madaling mangmaliit ng kanilang kapwa porket walang-wala sa paningin nila. Bilog ang mundo. Hindi natin namamalayan yung mga taong pinagdiskrimina natin, yung mga taong minamaliit natin dati, sila pala ang makakatulong sa atin. At sila pala ang malalapitan natin sa oras na kailangan natin. So, take note mga kabady, magpakatatag lang, tiwala lang sa sarili, huwag tayo magpa-apekto sa mga negatibong tao. Tayo ito. Ipakita natin kung ano yung kaya nating gawin at kung ano yung kaya pa nating ipakita sa kanila. At mga diskrimina nila sa atin, gawin natin silang instrumento. Gawin natin silang salamin para tumatag pa tayo at tumibay pa tayo sa hamon ng buhay. Ang importante dyan, wala tayong inaapakang ibang tao, wala tayong nilalamangan, wala tayong inaagrabyado. So, hanggang dito lang muna mga kabady. See you sa aking next video. We love you at yun yung aming kataga. Susuka lang ako, pero hindi ako susuko. Kaya, adya, laban kong laban. So, to God be the glory sa ating lahat mga kabady.